Education, education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Oo, Pasi. alam mo, traffic kanina kasi nga Bakit? dyan sa EDSA. So, they're celebrating the 40th anniversary of the EDSA Revolution. As early as what time? I 4? left my house at 6. Grabe na. Nag-umpisa Kasi na. tapos nakikita ko yung mga pulis, parang inaano sila. Yung tawag doon, yung fino-formation sila. Ah. Parang nakahilera sila. Tapos binibigyan sa instructions, Oo, ano? tapos parang nag-check ng attendance. Kasi doon nga, di ba, yung EDSA Shrine, tapos yung Right. People Power Monument. oo. So, dinaanan ko yun. Tapos, may dinagdag na isang lane, di ba? So, may bus lane. Oo. Tapos, may isa pang lane na binarikada. So, there are only 2 lanes for private vehicles. Kaya doon yata nagkaroon ng kasikipan. Pero di ba holiday kasi ngayon, yung mga No. bata? Depende sa school. Depende pala sa school. So, parang suggested only. Retail price. Oo, kumbaga, yung mga eskwelahan, syempre, yung mga nangunguna dyan, Ateneo, UP, De La Salle, UST, nag-call off na talaga sila ng classes. Pero yung mga ibang eskwelahan, siguro yung mga around the Yung mga EDSA, anak ko kasi EDCOR. Ika. Yun. Ika, Yes. yan. So, yung mga hello, Poveda. ni hao ma, sa mga taga-Ika. Yan. Poveda, La Salle, Salle. Xavier, yan. Ika. Ayan, yan siguro yung mga yan talaga walang pasok. yung diba? apat na eskwelahan na yan. So, ayan yung mga nakikinig po sa amin sa kanilang mga sasakyan, kung kayo babaybay ng EDSA, ayan po, asahan nyo na talaga po matindi ang traffic. Kaya mag-bound kayo ng maraming pasensya. Oo. Di ba? So, meron kayang alternative routes? I'm sure merong alternate routes Yun dyan. na nga, siguro yung mga C5 or yan. Ortigas. Mapapalayo sila. Mapapalayo kayo. Oo. Pero ayun na lang, relax lang. Kasi nga, maraming umiinit na ulo, road rage pag matraffic. Oo. Dapat alam na nila yun. Mamaya, yung question of the day natin tungkol dyan sa isang road incident Ay, nako. na nag-viral over the weekend. Meron na naman. Kaya yan ang laging ang advice sa akin, di ba? Isang minuto lang ng pasensya. Oo. Kaya ang kailangan mong ibigay. Kaysa naman yung perwisyo sa'yo pag nakabangga ka, nakipag-away ka. Oo. Kaya might as well po, tama si Patty, pasensya lang tayo You remember lagi. that many years ago, yung road rage nga, yung I think it was a holiday, tapos sa sementeryo, tapos yung sa parking or whatever, yung kay Roligo, di ba? May binaril oo, siya. grabe yan. Oh, yan Tignan nyo. yung mga storya na itanda ninyo na isang saglit lang, di ba? Dahil nag-init lang ang ulo mo, kinuha mong baril mo, may pinatay ka. Oo. Ayan, habang buhay nakakulong na siya. Di ba? Ang ganda pa naman ng buhay niya dati, Oo, di ba? di ba? Marangya yung buhay Oo, niya, di ba? tapos May imagine kaya, mo. may baril nga, may sasakyan. Pero yun na nga, sa init lang ng ulo, kaya please po, magbaon ng maraming pasensya. Or, sabi nga nila, di ba? Hindi ako naniniwala sa late eh. Kasi pag alam mo na meron kang traffic na madadaan, umalis ka na mas Kaya na maaga. maaga. Ganun lang Oo, naman yun eh. correct. Kaya pet peeve ko yung mga late naman na Oo, tao. oo, Kasi oo. walang excuse. Ayan. So yung Anyway. sa mga nakikinig sa Radyo Agila 1062, samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga. Babatiin na rin po natin yung mga nanonood sa atin sa Facebook o sa YouTube channel ng Net25 o sa kanilang mga cellphone or iPad or laptop. Ayan. Good morning, Wasakan Wednesday. Hindi, maski na sinasabi namin Wasakan Wednesday kasi yan po yung pag Wednesdays, yan yung sa Eagle FM, di ba? Yung mga where heartbreak meets love. Ayun ang favorite mo, no? Favorite mo? Bakit favorite mo yung Wasakan Wednesday? Kasi gusto ko yung mga Love tinutugtog songs. sa Oo, Wednesday. oo. Kasi chill lang siya, mellow lang siya, di ba? Maraming mga LSS na mga music. Kaya gusto ko yung... Tsaka gusto ko the way... Ha? Senti-senti, Oh, yun na nga, yung mga naalala mo yung first love mo, first Nakakalawa. kiss mo, first crush mo, puro mga first, di ba? Sana last na. The first and the last. The first and the last. Okay. Ito namin, yung una namin pangbungad ng inyong umaga. Ang swabbing balita po namin. Kasi di ba sinasabi nila, Ricky, may kasabihan, sky is the limit. Di ba? Sky is the limit. Pag, Blessing di ba? in the skies. Blessing in the skies or blessing in disguise. Mga mali. Dahil di ba sinasabi nila, lalo pag kunyari may date ka, what do you want to order? Please order, sky's the limit. Naks Di ba? naman. Wow, feeling mo, ang pwede ka mag-order ng napaka
maraming pagkain. Yung pinakamahal sa menu. Pag sky's the limit. Pero ito, ang ibig naman po sabihin namin ngayon, ako yung mga mahihilig tumanaw sa langit. Meron pong magkakaroon po ng parada ng mga planeta. Ayan, gusto ko yan. Gusto ko Parada yan. ng mga planeta, Oo, di ba? oo. Gusto mo mga nagmumuni-muni, Oo, nakatingin-tingin ka gusto ko dyan sa oo. langit. O Diba? ito po, magkakaroon po ng isang celestial event na 6-planet alignment. Ayan, 6 planets po. Pag sabihin alignment, maghihilera yan. Oo. Kung saan po makikita natin ang mga planeta tulad po ni Mercury, ni Venus, Jupiter, Saturn, Uranus, at si Neptune sa isang gabi. Nawala na si Pluto di ba? Hindi kasi daw totoo na planeta. Oo Sa nga, gas di lang ba? daw siya. Oo, tinanggal na si Pero nung bata Pluto. tayo, di ba, sa science, kasama yan, di ba, sa mga kasama si planeta Pluto. natin. Tsaka favorite character ko yung Ako din. paaso. Di ba si Pluto? So ito, pinaka the best time daw maispatan yan ay sa darating na Sabado, February 28. So, pinaka easy to find daw dyan Yeah. ang planetang Jupiter kasi super bright siya sa southern sky after dark. Siyempre, pag madilim. Ayan, kasi maliwanag si Jupiter. At malapit daw ito sa Orion constellation. Ang Uranus naman, present din. Pero low-key lang. O, di ba? Low-key. LK Ano lang siya, shy. Kailangan mo daw dito ng binoculars or ng telescope para po makita po nyo si Uranus. Medyo malapit-lapit rin daw yan sa Orion constellations. Yung mga iba pang planets like yung Mercury, ang Venus, ang Saturn, at lalo na po si Neptune, nasa western horizon naman po siya at makikita yan after sunset. Perfect. O, diba? Perfect yan. So, meaning, kailangan nyo lang po ng clear view. Clear view, dun po kasi sa west side. Dapat sana walang mga building para walang obstruction. Maganda yung pag nasa beach. Sa beach. Tapos walang bundok nakaharap. Yun. So maghanap kayo ng open space. Dito In sa other UP. words. For example, sa UP, yan, sa Sapid Garden, marami dyan usually nagsa-stargazing. Ang Neptune naman, hindi siya masyadong visible sa naked eye. So kung wala kang gamit ng telescope or binoculars, baka hindi mo siya makikita. Hanggang 5 planets lang ang makikita mo dito sa celestial planet alignment. Wow. Di ba? Ang tawag nila dyan, Planet Parade. Planet Parade, Yes. correct. So, ang astrophotographer na si Giovanni Pasalacqua, mula po siya sa Sicily, Italy, ay nakapag-share na po ng sneak peek kung gaano kababa sa horizon ang mga planetang ito tuwing sunset. Ayun, tinan mo, nakikita mo talaga, mababa, hindi siya nasa taas. So, na-capture niya po ang Mercury, Venus, Saturn, at ang Moon sa magkakasunod po na gabi at legit po na aesthetic ang kanyang shots. O, di ba? Ang ganda ng mga nga. pictures Tingnan mo, ni nasa- Giovanni Oo. mula sa Sicily. Siguro sa cellphone mo ngayon, maganda na kunan yan. Oo. Kung yung cellphone niya ba? Yung iPhone 1. Yung iPhone 1 Yung iPhone 18.5 mo. 18. So, ayan na yung mga mahihilig Ganda. yan, moon Oo. gazing, star Gusto ko gazing. yan. Ayan, February 28, may makikita na po kayo. Ayan, Celestial Parade. Ano? Sabi mo, Planet Parade. Planet And let me just Parade. share, ha, there's an app. Oh. Na you can download. I forgot the name. Mamaya sasaliksikin ko kung ano Oh, siya. oh, oh. Pero makikita mo talaga kahit na, kasi minsan ang hirap identify saan dyan si Planet Yeah, Venus, yeah, diba? yeah. Meron po kayo pwede i-download to, yung parang sa Ma-identify. Google Maps. Kung Oo. baba Google Maps, sasabihin niya kung nasa ang lugar ka. Yeah. Ito ipapakita niya kung ano yung mga nakikita mo sa langit. Kasi talagang stargazer din talaga ako. Oo, ikaw rin mahilig ka sa stars. Super. Ako gusto ko lang sa mga stars. Superstars. Yung mga balitang pasilip. Mga showbiz pasilip. Showbiz pasilip, correct. Ako yan talaga. I am fascinated. Stargazer. Ayan. Fascinated with that. Sunset tapos yan. Oh, yeah. Sunrise hindi masyado. Mahirap ang sun di ba? Mahirap pag may solar eclipse kasi Oo. you really need The protective yung protective gear, no? gear kasi masisilaw ka talaga. Pero pag lunar eclipse or yun na nga yung planet parade, madali kasi gabi. So, na-filter niya. Susubukan ko kumuha ng magagandang retrato niyan. Oh, ngayong sige. Sabado. Okay. So, na-excite ako. Ito Oh. naman, Patpi. May cosmic show pa rin tayong abangan pagkatapos naman ng Feb 28. Oh. Dahil sa March 3 naman, lunar eclipse po ang bibida. Ano yung kanta? Turn around. Every now and then I get... Anong title nun? Ano nga ba yun? Turn Total around. Eclipse of my... Hindi, Total Eclipse of the Heart, di ba? Tama, tama. Oo. Sino yung kumanta? Si... Tomboy yun eh. Anong pangalan niya? Hindi si Madonna. Hindi si Madonna. Si ano yung... Sino? Hindi si Bonnie Tyler. Diyos ko. Grabe, Bonnie Paki-research. Tyler, bago na si Bonnie Tyler. Turn around, every now and then I get it. Ha?
Hindi. Huwag na sila mag-invento, Bonnie mag-google Tyler na bago lang hindi yan. si Bonnie Tyler. Pero Bonnie yata, something. Hindi Bonnie. rin, di ba? Kilala ko yan eh. Sige, Memory Plus Gold. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely. And you're not around. So, sure ka hindi turn around the title. Hindi turn around. Total Eclipse of the Heart. Ayan. Ayon po Okay. sa Pag-asa, alam niyo po ba na makikita sa Manila at iba pang bahagi ng bansa ang total lunar eclipse sa nasabing araw. Oo. Sinabi ni Nathaniel Servando na ang totality o ang mismong blood moon phase ay tatagal humigit kumulang 59 minutes. Matagal-tagal ha. Ah, Almost tagal, 1 hour. And 24 seconds. Maximum eclipse ay sa oras po na 7:34 p.m. at simula ng totality ay 4:04 p.m. Bukod sa Pilipinas, fully visible din ang eclipse sa East Asia, Australia, Central Pacific at America. Ang news, hindi kailangan ng telescope. Ang good news po, hindi kailangan ng telescope para ma-enjoy ito dahil masasaksihan ito gamit ang inyong naked eye. Teka, hinahanap ko kasi kung Teka sa... lang, Cyndi kung Lauper? Hindi. ang ano kasi mali-mali yung mga sinasabi na Total Eclipse of the Heart was sung by... Sandaling mamunit ha. Pagpasensyahan nyo na. Total eclipse of the heart. Si. Okay, Ayaw iba-iba yan. ng mga lumalabas Sino po? dito. Nasaan na yung Google mo? Hindi, paano kung hindi si Bonnie Tyler? Oo nga, ikaw nga. Ilibre mo kami ng pandesal. Oh, your turn to look for sige. it. Your turn to look for it. Oh, ikaw muna magbabalita ng ating weather. Hindi. Kasi lumalabas Sige, dito yung... hanapin mo yung Patpi dahil ito na po ang status ng panahon po natin ngayon. Easterlies ang makaka-apekto sa bansa. Magdadala ang easterlies na maulap na himpapawid na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa. Pero nag-iingat ang publiko sa posibleng landslides at flash floods. Asahan ang maximum temperature na 30.6 degrees Celsius, bumaba po konti, mamaya alas 2 ng hapon, at lulubog naman ang araw, mamaya 6:03 p.m. Samantala, itabi na po ang inyong mga jacket. Nako, ito na. At Nako. ihanda na mga damit for summer. Dahil ayon po sa Pag-asa nitong Lunes, unti-unti na pong hihina sa mga susunod na araw ang northeast monsoon o amihan na magbibigay daan sa mas mainit na temperatura sa malaking bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Pag-asa na patuloy na hihina ang amihan sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 araw. Habang ang easterlies o mainit po na hangin ay magdadala ng maalinsangang panahon kaya medyo humid na po at magiging dominant weather system. Na-research mo? Oo nga, si Bonnie Tyler nga Seryoso lumalabas. Hindi nga. Parang hindi siya yun, no? Sino kayo naisip natin? Pareho tayo. Di ba parang tayo na naiisip eh? Hindi na ako makakatulog. Mag-aabang na lang ako ng lunar eclipse para maalala ko kung sino talaga yung kumanta. Si Bonnie Tyler, hindi. Pero natin si DJ Jem. Oh, kung talaga si Bonnie Tyler. Pero may yun- trust issues. May trust issue no? Pero yun na nga, aside from the lunar eclipse kasi nga, tapos sabi mo nga yung summer, sabi ko, naku, talagang nafe-feel ko ng mainit. Actually, maalinsangan na yung panahon Oo, ngayon. mainit na talaga, Janet Jackson na talaga. But speaking of the weather, ito yung nakakabahala. Bakit? Kasi talagang alam mo talagang climate change. Nag-viral yung mga nangyayari sa Eastern Coast, sa Eastern Coast, sa East East Coast. Coast. Oo, sa Diba? Amerika. Sa Amerika, grabe yung Oo, kapal ng mga grabe, snow. no? So ito nga, pinag-uusapan po yung ito ngayon sa social media dahil nga isang matinding winter storm po ang nangyayari dyan at tumama po sa ilang bahagi po sa Estados Unidos kung saan makikita nga Grabe. yung mga makapal na snow na halos tumabon na po sa mga kalsada, sa mga sasakyan at maging sa mga kabahayan. Look at that. Wow, talagang winter wonderland. Grabe. So grabe. nagdulot ito ng matinding pagkakaantala sa biyahe, cancellation syempre ng mga flights, power outages sa ilang mga lugar dyan po sa East Coast. Di ba sinabi ko nga sa iyo kahapon, puro online na lang sila kasi nga hindi pwedeng lumabas ang mga bata, di ba? Paano ka papasok ng ganyan? Buti na lang may wifi pa rin sila. Oo, I'm sure Siyempre, malakas ang Elon wifi. Musk. Oo, Elon Musk nandyan, yan. oo. So sa mga kumakalap po na video online, makikita po ang malalakas na hangin at zero visibility na po. Na, mukha na siyang mga disaster movie. Oo nga. Di ba? Parang yung Mga pelikula na wala ng mag-e-end tao. world. Oo, yun na Oo, nga. yung mga Yun na lang. ganyan. Apocalypse, mga Oo, yan. ganyan. Tapos nakabisikleta na lang siya. Tapos Kaya yung nga. dalawa na lang yung kotse kasi wala nang Grabe, gasolina. Oo. So, ito tinatawag nilang isang historic blizzard umano ito po sa region na yan. At dahil po sa combination po ng malakas na snowfall at malupit na po na bugso ng hangin, maraming residente
residente na po ang napilitang manatili po sa loob kanilang bahay para po sa kanilang kaligtasan. Siyempre, ayaw mo namang manigas ka sa kamatayan dyan. Manigas ka dyan! Literally! Di ba? Tingnan mo, that's the, ano ba yan? New York, in New York, ba yan? Di ba? Di ba? Oo, di ba? Pero, Grabe. alam ba yung iba, di ba, gusto talaga yung malamig na panahon. Pero ito, Oo. exage na to. Oo, extreme weather condition naman yan. At Ayaw saka naman mahirap natin paglinis yan. pagkatapos, ha? Oo. Di ba? Di ba? Yung kailangan mo talaga mag-shovel ng snow para sa iyong bahay. Tapos, ano ba yung mga tawag doon sa mga kalsada Grabe, na... walang abandonado na yung mga kalsada abandonada. patio. Oo. Tapos ilan na lang, tignan mo, mga... Yan, yung mga... Ano yung tawag sa ganyang ano? Ano yung tawag doon? Yung inaano yung snow na yan? Ha? Snow. Ito na naman, nag-imbita na rin. Alam mo, kulang tayo sa almusal. Asan na ba yung pandesal ni Direk John? Tapos yung kape, ngayon lang. Ayan, pero, di ba, snow, ano yan, mobile? Snow mobile? Hindi, yung snowmobile is meron to din. transport. Pero Oo, yan. to clear the snow. Alam ko yan eh. Ay, nako. Ewan ko Anyway, rin ba? pero pag ganyang panahon, pag napakalamig, di ba, sa bahay ka lang, Oo. ay, para to keep warm, kain ka lang ng kain. Tama. Di ba? Oo. Kaya minsan hindi mo rin na-feel na tumataba ka na kasi Oo. nga naka-jacket ka Tsaka ng jacket. kailangan mo ng insulation sa katawan Correct, talaga, natural oo. insulation. Mahirap mag-jet up pag malamig. Mahirap talaga. Kaya historically, yung mga nandun sa Europe dati, Oo. ito kasi hindi ko nga history din, di ba? Oo. Pag super snow, matataba yung mga tao. Yes. Kasi nga kailangan nilang lagyan ng Oo. insulation ng Kailangan kanilang nila magbaon katawan. ng taba. Oo. So ang talagang kinakain nila yung mga lard. Oo. Di ba? Oo. Lalo na Oo. yung mga, what do you call this? Siyempre, kailangan mo ng carbo pang painit yan ng Yeah, katawan, oo. di ba? Mga potato, di Oo, ba? yun. Yung mga feeling talaga. Yes. Kaya hanggang Oo. ngayon sa Iceland, Oo. ayun pa rin yung mga nila, favorite Staple. dishes nila, Yeah. staple nila. Oo. You're correct there. Potato. Ang dami ng potato dishes. Potato. Ayan. Pero akong sarap pa rin ng kinain ko. Nothing Ay, beats ano kinain mo? Filipino food. Gusto ko lang i-flex kasi nag-celebrate yung isang classmate Oh. namin, si Susette Lopez. Sabi na naman isang kaklase ko, sabi niya, hindi ka ba nanonood ng hearing? Ay, hearing? Dinner. pagkain. Hearing, dinner. Siyempre, nako, wala na. Quick thinking, girl wonder ako. Doon ako sa kainan. Ano na naman kinain mo Ang kagabi? sarap. Kumain ako ng sisig. Oh. Kumain kami ng hito, pinirito Wow. with mustasa salad. Oh. Kumain kami ng sinigang na baka. Parang Pilipino-Pilipino talaga, Adobong no? pusit. Grabe, puro Pilipino Puro talaga. Pilipino. Tapos mainit na kanin. Pakbet. Pakbet. Oh, di ba? Grabe, fiesta Bistek. naman yun. Fiesta, birthday ni Susette. Pero Birthday naman pero kami kasi. nagbayad. Ganon. Titrinit namin Oo, siya. actually, sa ibang bansa nga daw, Oo. ganun daw talaga. Ang birthday girl never nagbabayad. Pero kasi sa Pilipinas, Oo. sanay tayo na tayo magtitreat sa Hindi, lahat. kami naman sa barkada namin, when we turn 60, Oo. kami magtitreat sa barkada namin. Siyempre, mga madam na kayo, mga donya na, may ipon pag na. 60 kami. Oo. Pero pag 61 and above, yung mga barkada ang magtitreat sa'yo. Oh, that's so parang nice. reverse. Ako hindi mo tatanungin. Alam ko, ikaw naman, puro ka steak. Hindi! Ano? Kagabi, siguro Oh. 1 week ako nag-steak, di ba? Nag-crave yung katawan ko. Sabi nila, pakinggan mo daw yung gusto ng katawan mo Katawan minsan. mo. Halimbawa, kailangan mo ng protina. Binubulong ka ba? Binubulungan May bumulong ka? sa akin kagabi. So, buti lang may bukas sa amin dyan lang sa labas ng bahay ko. Napakaganda. Dadaling kita doon. Oh, Kailangan sige, ka dalhin sige. doon. Oh. Gising-gising. Ay, gusto ko yan. Gising-gising. For some reason, gulay With naman yung gata. hinahanap ng Oo, gusto ko. oo, Tapos na maanghang. napakainit nung kanin. Kanin. Tapos medyo Oo. maanghang konti. Oo. Tapos yung gata-gata niya. Ako, nagutom Napakasarap tuloy po ako. talaga. Anong combination? Ng agis. May pork. Your favorite. Ano, ba lechon ba- kawali, inihaw na baboy. Wait. Ano? Wait, hindi ko kinain Wait. yung baboy. Siyempre, kinain ko lang yung sabaw at saka Ano? baboy, giniling. Giniling na lang. baboy. Kasi naman alas 12 na yun ng gabi. So, hindi na pwede. Baka Sige. Alam ko nang kakainin ko mamaya. Maghanap ako ng Gising-gising. gising-gising at saka ng inihaw na baboy. Sakto, di ba? Gising ako ng 12 o'clock. Okay. Ito naman, Ano yung pang beat mo sa kwento ko? Syempre, Oo. not one but two. Ang na-rescue ng mga muning. Muning? Na apple of the eye natin. Dalawang cute na tiny Palawan leopard cats na Oh. kilala bilang Ay, ang tamaral. cute. Yung cute nga ang Oo. nasagip sa Rojas, Palawan. Oo. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, napansin ng residente sa lugar ang dalawang kuting. Kuting ba yan? Leopard. That's what they call. Di ba it's a part of the cat Sa family? bagay, Oo. sana alagaan ko yan. Noong February 21, 2026, na-alarma umano sila ng tahulan Oh. ng kanilang aso ang isang adult na tamaral.
nang lapitan na tuklasan nila, may kasama itong, dalawang kuting. Kaya kaagad silang umaksyon at siniguro ang kaligtasan nila mula sa posibleng panganib. Kaagad rin nilang ipinaalam ang insidente sa Palawan Council for Sustainable Development para sa tamang pangangalaga sa mga pusa. So these are leopards. Leopards, yeah. And it will grow to be a big Oo, leopard. and it might become vicious. Nako, di ba? Pagkalmutin ka niya, kagatin ka niya, nako, grabe Akalain yan. mo may leopards pala May sa Palawan. leopard pala ano? from Palawan. Okay, Oo. ito pa lang ibibida ko naman sa iyo. Ang aking Pasig City, syempre, I knew it. magfe-flex na naman kami. Dahil ang ganun, flex. Ang Pasig City po ay nagwagi, ng 1 milyong, hindi piso, dollars. Wow, So ano yan, magkano times yan? 58, sabihin na natin, 58 million pesos yes. po. Mula po yan sa Bloomberg Grant. Matapos po kilalanin ang Pasig City sa kanilang Floating Parks Initiative bilang isa sa mga pinakamahusay na urban innovation sa buong mundo. buong diba? mundo, ha? Hindi lang yan sa buong Pilipinas. Wow. Sa buong, in the whole wide world. Makalipat ka ng Pasig. Di ba? Napili pa ang Pasig bilang isa sa 24 global winners mula po sa mahigit 630 cities na sumali po dyan sa 2025 to 2026 Mayor's Challenge. Wow. Di ba? May challenge ang mga mayor. Sa 25 po na cities mula po sa Pilipinas na lumahok, ang Pasig lamang ang lumutang bilang isa sa mga pandaigdigang kampyon. Wow. It beat all the other cities here in the Philippines. In the Philippines? In the And Philippines. in the world? In the world. No, in the Philippines. Sa mga Philippines muna. nag-submit, ang, Okay. ang Pasig lang ang Wow. nanalo. So kabilang po dyan, nakapasok po sa top 50 finalists po ang Naga City at Kawayan City. Nakapasok pala ang Kawayan at saka ang Naga. So ayon po kay Aparna Ramanan ng Bloomberg Philanthropist, kakaiba po ang diskarte ng Pasig dahil po community mismo po ang katuwang sa pagbuo po ng solusyon. Sa pamamagitan po ng pag-convert ng mga daluyang bahaing ilog, ayan yung mga laging Binabaha, binaba. Kasi no? Pasig doon sa part in Pasig na mababa eh. Okay. So yun nga, where the Pasig So, River binabaha is. pa rin kayo? No, not where I am. Kasi pero mataas kami. Ibig sabihin sa Pasig City, meron pa rin lugar? may mga parts talaga na binabaha. Lalo na dyan sa may Ortigas Avenue Extension. Yung pa nga papuntang Rizal, mababa yun eh. So, kinonvert na nga ng mga daluyang bahaing ilog tungo sa mga floating parks at mababawasan na po yung pag-apaw ng tubig at magkakaroon pa ng mga pampublikong espasyo na hinubog po mismo ng mga nakatira po dyan sa paligid. So, layunin po ng proyekto na tugunan ang kakulangan ng ligtas at maayos na open spaces sa tabi po ng mga flood-prone waterways. So, mga susunod po na buwan, tatapusin na po ang final design at sisimula na po ang construction ng floating parks at riverside easements. So, because they won, they will have, I guess, the funding to build nga this mga floating river parks na yan. So, congratulations sa Pasig City. Congratulations Or naman, congratulations din sa akin. Finally, nakuha ko Bakit? na rin yung Yes, aking senior citizen card na. Ay, pero na-disappoint ako sa card ng Pasig City. Dapat pala eh. Kasi dapat ano pala, siya? Dapat pala ikaw yung manlibre. Kasi may 20% discount ka na. Hindi, kasi ano lang siya, papel. Kailangan ko bang ipalaminate? Bakit ganun? Ewan ko nga, Ang sabi tsaka ko. naman ng ano nyo? Tsaka nga. Sabi ano ko, ba't ganito? In fairness sa Quezon City, maganda hard. Oo. Yung kanilang hard ID. Ayan, sabi ko nga kay April. Ay, mo ipakita yung address mo. Hindi, okay. Ayan, yung likod. Sabi ko nga kay April, the girl who was helping me dun sa barangay hall namin sa sabi ko, hi, ganito lang yung card? Ako magpapalaminate? Oo, Opo, bakit ma'am. wala man ng free lamination? Wala. So ako magpapalaminate over the weekend. Pero binigyan ako ng 3 booklet. So may isa akong booklet para sa grocery, isa sa gamot, tsaka isa sa ospital. Wow. Di ba? May 3 booklets ako. Gusto mo subukan? Huwag na masyado ako magkasakit. Ayoko. Ha? Sa grocery lang. Sa grocery lang. Sa grocery tsaka maybe sa gamot-gamot. Kasi ang dami ko ng maintenance Bakit may booklet na, di ba pinag-usapan natin, digitalize na dapat lahat yan? Kaya nga ewan ko baka siguro pinamimigay na nila yung booklet. Para ano, di ba? Ikaw na magtapon kung gusto mo. Pero congratulations. So, gamit ko na to kahapon, kagabi, first Totoong time. 20%. Oo!
ang dami namin eh, di ba? We Ay, oo. were a Ilabas. dozen. Lahat kami, lahat. Lahat ng mga senior citizen. O, ayan. But I think talaga deserve ng mga senior citizens magkaroon ng ganyan. Oo. Imagine lahat ng Alam mo, binigay we're the ninyo sa only- ekonomiya natin. We're the only country in the world That the has? senior citizens enjoy these kinds of discounts. Ayan. Talaga, tayo lang talaga. You know, kung wala po kaming lahat ngayon, kung wala yung mga Oo. efforts ng mga senior citizens Oo. noon. Oo. Teka lang, parang feeling ko nasasaksak. Okay, okay. Oh, speaking of mga, ayan, ako, ayan na. Batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nako ito masamang balita dahil po nagsara ang ating piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 75 centavos. Humina! Konti ng lang 18. Hindi yan konti ah. 18 sentimo rin po yan ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa halagang 57.57. Ay, 57.57. 57.57. Wala, naging 57.75 na. So narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara sa mga ibang mga currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Euro, 68 pesos and 10 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 38 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 40 centavos. Ayun po, ang ating source, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, Ricky Girl, ano ang ating lineup ngayong Wasakan Wednesday? Oh, ito nung high school tayo, favorite natin mag-throwback eh, di ba? Ngayon ay Wednesday, way back Wednesday Ah, ngayon. way back. So, alam mo, Okay. isa sa mga favorite ko na kwento dati, yung Okay. Noli Me Tangere. Touch me not. Sinong favorite mo doon na... Si Sisa. Di ba? Oh, di ba? Di ba? Oh. Baliw-baliwan chatter siya. Pag may acting class dati, pag may drama class, ayun yung usually yung go-to. Bagay sa'yo yun. Basilio. Oo. Crispin. Crispin. Basilio. Oh, Di ba? mas magaling siya mag-acting. Crispin. Basilio. Pero ngayon, Oh. di ba, tayo, nanay na tayo, na-realize na natin, talaga naman mababaliw ka pag hindi mo makita yung mga anak mo, di ba? Number one Mababaliwan ko priority. talaga kung mawala talaga yung mga anak Ay, ko. ako din, oo. Mawala ng di ba? lahat. Oo, mawala Wag ng yun. lahat. Puri ko, pera ko, wag lang mga anak ko. Kahit crispy pata, kahit ang crispy pata, mawala, ano? Ay, wag naman. Hindi. Pero syempre, di ba, pag ikaw ang nanay, Ay, oo. yung mga, minsan nakakainis yung mga anak mo, Oo. pero pag mawala sila, Ay, naku, hinahanap-hanap oo, mo. oo, diba? Ganun Hindi pwede talaga. mawala yung mawala na lahat, wag lang Correct, ang anak. correct, Oh, correct. Ito po. Mm-mm. Kaya naman ngayon, ang kwento po ng isang babae sa gitna ng giyera na nawalan ng lahat. Hala ba? Mula sa direksyon ng multi-awarded Filipino filmmaker na si June Robles Lana at pagganap ng seasonal actress na si Hilda Uy! Coronel. Uy, ang galing-galing ni Naku, Hilda ito, kailangan Coronel. panood tayo. Mag-date na Yes, tayo, sige, Pati. sige. Makakasama natin ngayon ang ilan sa cast ng Sisa na si Barbara Miguel at Angeli Sanoy. Ayan, no, imagine, no, si Hilda Coronel, batikang artista talaga Oo, yan, ang no? galing-galing. Tapos she'll play Sisa, and that needs very, kumbaga, heavy Oo, drama yan yes, yes. di ba? Pero siguro may panghugutin siya dahil nanay na siya, di ba? Nanay na rin iba siya. Talaga, yan. Oo. Sabi nga nila, kung amuning nga, mawala. Oo, hinahanap-hanap. Di ba? What more, anak mo, ay, di ba? mababaliw ka talaga, Ay, di ba? oo. Lalo na pag dalawang anak mo Ay, oo, mawala. naku. Isa lang nga, mababaliw ka na. Oo, ay- So pag dalawa yan, baliw-baliwan. Ayan, nagkaroon ng Sisa. Kaya mamaya po, kausapin po natin yung cast. Cast, Tignan oo, natin dalawang kung ano yung babae. mga bago sa cast na to. Correct. Ano ang asahan natin? Sa storya na Oo. yan. Ang issue number 2 natin ngayon, kasi nga, February is the buwan na itinas natin ang ating kamalayan tungkol po sa cancer. Mahalaga po ang tamang impormasyon, maagang pagtuklas, at wastong pangangalaga upang mas maraming buhay ang maililigtas. Kasi nga, di ba, ang daming cancer, lahat ng parte yata pwedeng magka-cancer Cancer diba? of the mouth, Tama. cancer of the liver, cancer of the tongue, or colon cancer, Lahat na lung nga eh. cancer, ano pa ba? Wala ng hair cancer, walang eyebrow Skin cancer. cancer. Skin, that's the worst. Oo. Oo. So ngayong umaga ay ating tatalakayin ang para mabigyan linaw po at magbahagi po ng kaalaman at pag-asa po tungkol sa cancer. So in general, no, how we can prevent cancer. Oo. Makakausap po natin si Dr. Ramon Severino. Siya po ay isang pediatric oncologist para sa mga bata and past president po ng Philippine Society of Oncologists. Yan ang mahirap pag bata ka pala, Ayun meron na ka nga. ng cancer. Oo. So pediatric oncologist pala si Doc. So mamaya kakausapin po natin siya. So ano yung mga cancer na tumatama sa mga kabataan? Bata, no? Ang bata. Yung mga matatanda, maiintindihan Oo. mo. Kasi sabi nga nila, usually
yung cancer, mga lifestyle yan eh. Oo. Kung mahilig ka magsigarilyo, uminom. Pero now it's parang genetics kasi ang daming bata Genetics. po. Oh. I saw that data before. Oh. Leukemia. Oh, For the sa kids dugo. talaga. Yung parang Oh. kapanganak pa lang, ilang months pa lang na-diagnose na may leukemia. Ayun Leukemia. po yung one of the highest sa mga bata. Sa mga bata. Eh nakakalungkot. Parang Oo. what did they do to deserve this? Ano, Yes. parang Tsaka isipin mo. batang-bata pa lang, no? Nagkasakit Oh, na yun na nga. kaagad. Yung feeling nila, ito pala yung buhay. Oo. Akala nila yung buhay na kagisa nila. So, let's appreciate po every day that we have. Kasi Yes. every day that we have is something that someone else prays for. Correct. Ayan. Oo. So anyway, ito, Patty, ang ating issue number 3 naman, isinusulong na nga ng Department of Education ng DepEd ang mga reforma sa school calendar. Kabilang ang panukalang paglipat sa trimester system bilang bahagi ng holistic na approach upang matiyak ang wastong distribusyon ng oras sa sumasaklaw sa academic, co-curricular at extracurricular activities. Kaya naman alamin natin ang status nito. Makakasama po natin si Jerome T. Buenviaje, ang ating Assistant Secretary or ASIC for Learning Systems Strand, Department of Education. Ayan po ang ating 3 issues today. Very interesting, kaya samahan niyo po kami ng hanggang alas 10 bago kami mag-break. Ito nga, pinag-usapan natin kanina, pinahapyaw ko na ito. Mainit po yung issue ng pagkakasangkot pa ng convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando na umano'y nang haras sa isang presidential son sa NLEX at sa mga reklamo na madalas daw niyang inookupa ang maraming lane habang siya'y bumabiyahe. Grabe. Parang 3-4 ang kanyang convoy. Wow. Ang narinig ko, ito yung kwento eh. Oo. So, may sa NLEX, no? May isang kotse, may isang SUV na in-overtake yung convoy ni Governor Dan. So, siguro nainis yung mga security. Aba, bakit kami in-overtake ka? Hindi ba nila kami kilala? Grabe. Di in-overtake, hinabol yung sasakyan. Nako. Only to realize na anak pala ng presidente ang nakasakay. Kasi Grabe. yung anak ng presidente, walang backup. Di ba? Kung sino pa yung presidente? Kasama lang niya yung security driver niya, pero wala siyang backup. Kung sino. Oo. Eh ito daw, aside from his car, the governor's car, Oo, may may mga tatlo tatlong pa. backup. Oo. So, ang chismis, ayon kay Tulfo, nung nakita daw ni Governor Dan Fernando na ito So, sakay siya sa convoy. Sakay, oo. Kaya Oo. yung chismis, nung nakita niya na anak nga ng presidente ang nasa loob, Grabe. nagtago daw. Grabe. So I don't know how true, nagtago. Pero if you read nga Mon Tulfo's article, sabi niya, ayan, parang yabang-yabang ni Governor ganyan. Ang tawag niya kay Queen, Governor Bakit yung Dan. Queen? Ano ba bakit Queen? Bakit Queen? Bakit Queen? Kasi siguro feeling siya, ba't hindi feeling King? siyang, kaya nga Bakit feeling Queen? Reyna. Oo, Feeling Reyna. So anyway, so that's where it is, no? So Oo. parang I heard na lang na ayaw na lang palakihin na lang daw ng Malacanang. Ng Malacanang, Pero oo. si Secretary John Vic, 'di ba kasi mga local government Yes, oo. officials, so falls under him. Oh, tama. So parang pinaringgan na sabi nga niya pinapa-review niya Oo. kasi nga that's not the first time marami Nagreklamo na nagrereklamo. before. So according naman sa office ni Governor Dan, sinubmit niya lahat ng mga papeles, dininay niya so sinubmit daw sa LTO, tapos binalik na daw ng LTO. So I don't know. Madali kung yung malaman. May CCTV naman siguro, di ba? Hindi, pero sa NLEX. Sa NLEX. Pero ito, 10 years ago, it all began with one trade. Discipline became my edge. And today, I trade kung ito kaya nilang gawin na hindi nila naiisip Kung na sino, ito ay kung yes. sino, it Yes. means they're that entitled for their correct. power. Oo. Diba? Yeah. So, paano kung hindi Yeah. presidential son yung nasa loob? Oo. Hindi, sa akin dapat talaga bawal ang wangwang na. Ayun, exactly. Oo, Bawal ang wangwang. Bawal ang entitled. Oo. Bawang yung stinart ni President Noynoy. I was dapat thinking, ibalik oo. na lang yun. Okay. Okay. So, ito ang aming katanungan. Ang aming question of the day, may dapat bang panagutin sa insidente po dyan sa NLEX ng Manoy? Kinasangkutan ni Governor Daniel Fernando at isang presidential son kahit na itinanggi ito ng Malacanang. So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Umiinta ulo ko sa ganyan talaga. Ayoko talaga ng mga entitled. Oo Okay. nga. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 8:43. Ayan, alas 8:43. Paos eh. Okay. O
ito. May maganda po akong balita sa inyo lahat. Ngayon ang love, kahit malayo na kararating. Let Flash Express deliver what matters most this February. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. At ang oras muli, alas 8:44 na po. At naku, meron tayong mga magagandang mga guests, mga Oo. batang-bata, fresh na fresh. Parang tayo lang 10 years ago. Wow! Okay, to my right is Miss Barbara Miguel. Ano pa siya? Nag-umpisa pa siya, child actress. And kilala siya bilang sa kanyang pag-portray sa 2013 Cinemalaya independent film 9 at saka yung GMA Network television drama Munting Heredera. Ikaw ba yon? Mayaman ka na heredera? Kontrabida po ako doon. Ano ko, yun ang yes. magagandang mga Dramatic role. kontrabida. Alam mo, Yung mga pangarap ko maging kontrabida. kontrabida. Parang walang gustong kumasa kang producer. Sabi nila parang ako daw ay pangmara. Wow! Bida po pala. Parang ako dapat yung ina. Okay, so ito si Barbara. Yan, Katabi ito naman ni naman. Barbara si Miss Angeli So ito yung Sanoy. mapaeta, no? Hindi. Hindi kasi sa face nila. Pag tingin mo, tingin mo, Mara Clara. So ito si Contra, ito si Bida. Okay. So si Angeli Sanoy naman, she rose to stardom after playing the role of Narda. Uy! Narda! Diba ganun yun? Wow. Diba yun yun? Si Narda nagiging Oo. Darna sa 2009 TV series Darna along with Marian Rivera and Regine Velasquez sa GMA rin. So siya yung batang Marian. Yes. Oo, Marian. Maria, si Batang Narda. Okay, good morning, Miss Barbara and Miss Angeli. Welcome to SPN. Good morning, Good morning, girls. good morning. Ito kwentuhan niyo naman ako. Kasi pinag-uusapan nga namin, we thought that it's an adaptation of Noli Me Tangere. So apparently, hindi siya adaptation. What is it about? Kwento mo naman kami. Sisa, ito yung title yun, ng pelikula na Sisa, Oo. starring Hilda Coronel. Yes. Okay. Sisa is not an adaptation po from Dr. Noli Me Jose Rizal's Tangere. Noli Me Oo. Tangere. So, completely ibang storya siya? Yes, completely ibang storya. But, kumbaga, it's another world na nagkikwento na sobrang thought-provoking ng Noli Me Tangere to the point na kilala namin ang pangalan na Sisa and we used it to describe a woman distressed. So, the story really revolves around the woman na sinasabing baliw. Pero baliw po siya, hindi dahil baliw siya na may sakit siya. It's baliw siya to achieve the revenge that she wants. Because of something. So it's not about the kids. It's not about It's not about the kids. It's about fighting for freedom during that time. Kasi During the pre-war. Yes, ang setting po kasi namin is during the American era. So, American period ng colonialism here in the Philippines. So, 1902. Wow. Actually, yun ang grabe. pin line eh. Sabi nga nila, sinasabi kang baliw kapag you're passionate about Yes. your things, ano? So, maganda yan, ah. I was going to ask, Angeli, kasi Angeli, sabi nga, Barbara already mentioned more or less the gist of the story. So, ano yung mga roles ninyo dito? Dahil batang-bata pa kayo pareho eh. Do you portray the daughters of Sisa? Ano ang role nyo dito sa pelikula? Actually po, ako po dito si Nena. Ang character ko po dito is anak po ako ni Miss Eugene Domingo. And Sino Eugene si is Eugene what? doon? Oo. What does she play? Ano yung role niya doon? Siya po dito si Delia, ang aking Delia. nanay, na magiging kasama ni Sisa. Parang feeling ko mga manghihimagsik tong mga babae. Women empowerment. Parang kaya modern na si Modern. So ikaw, yung role mo naman. Ako naman po, one of the friends of Aling Delia. Isa ako sa mga babae na very palaban. My role is Rita. So si Rita sobrang palaban siya. Siya yung, palaban ba? siya yung talagang Fighter. yes, fighter talaga siya. And I think it really represents the woman na back then and hanggang ngayon na pinaglalaban pa rin kung ano yung mga karapatan natin as babae. Women's rights. Oo, parang Yes. sarap panoorin yan, ano? Pero yung kasi sabi nyo nga, it was set in 1902. Eh ngayon, 2026 na tayo eh. So, yung mga lessons ba yan, pwede pa rin ma-represent ngayon? Kumbaga makaka-relate ba ang mga viewers? Or makikita mo yung disparity nung kalumaan, nung 1902. Kumbaga, syempre dati, wala pa talaga mga cellphone, no? Pero makaka-relate ba ang mga viewers? Is there a lesson to be learned? Or is it more something that you want people to ponder about para pag-isipan kung paano tayo narating sa kinaroroonan natin ngayon? Yes.
Actually po, sobrang makaka-relate talaga yung mga tao dito kasi nga, yung mga pinagdaanan noon is hanggang ngayon ay pinagdadaanan pa rin ng bawat mamamayang Pilipino. So mas lalo talagang magiging mulat, lalo na mga kabataan, kapag napanood itong Sisa. Yes, and the relevancy, kasi kahit sa ang parte ng mundo makaka-relate. Kasi sa totoo lang, of course, we women, we really fight for what we think is right, especially noong mga panahon na hanggang ngayon din naman ay, of course, fighting misogyny and feminism. So yun talaga yung pinaka gustong ibigay ng pelikula namin. So it's like an awakening film. It's an awakening film, and also it's not just an awakening film, kinikwento din niya yung history kasi ng Philippines and what really happened during that era. But you said it's not based on No Limit Ang Hirap, No, di ba? yes. Can we say that kahit paano historically accurate siya, or it was just inspired by, di ba lagi sa mga pelikula, Yes. di ba laging mayroong mga disclaimer yan. This is just based on katang-isip kumbaga, Yes. di ba? What is it? Is it fictional? Yes, technically yes. Mix siya. Kumbaga, hindi siya adaptation, but the story yung mga pinagdadaanan nila is nangyari naman talaga before, but hindi siya story Not based on it's- fact, yes. not based on historical facts. Yes, not So based parang on historical inspiration. facts. Inspiration Oo, po siya. Sisa was the movie It's a fictional world Yeah, na, fictional but world. during that era of the time. Philippines, Oo. yes. So itong yung pelikula, period film was it difficult filming it? Kasi syempre yung props, di ba, yung set design, yung mga damit ninyo, kalumaan. So ano yung mga pinagdaanan ninyo while you were shooting the movie? Actually, sobrang hirap niya dahil sobrang init. Sandali lang Tarlac, po. sa Tarlac. Ano doon sa mga sa asyenda, mga ganun ba yung Opo. yung ano nyo? Okay, Tapos mainit. yung mga damit namin is makate kasi yung Sako. like, opo, yung parang Sako? ganong Oo, type. oo. Tapos, Mga rice sacks po na mga... Katsa, kaya nga sako, rice. Oo. Katsa, yun, oo. so sobrang mahirap. Tapos kapag naglalakad kami doon or tumatakbo, minsan mga nakapaa kami Nakapaa. sa initan. Tapos yung, ayun. How long did ang you take? struggle. Ang pinakamahirap kasi na part din is of course since historical drama nga talaga siya. Kailangan na the way we talk, Lumang yun, Tagalog. lumang May sample ba? Sample mo nga. Paano ba? Maaari bang kami Kasi, ay bigyan opo, mo parang ng ganyan. ehemplo? Aling Dalia, maaari ba, pwede ba mamaya na tayong mag-usap? Mga ganon. Subalit, bakit? Yung mga curse words doon, talagang sobrang makaluma talaga. So may curse words kayo ginagamit. Tabaw natin sabihin Pero, ngayon. pero PG Oo, po oo. kami, PG na. PG. So pwede sabihin ngayon. Hindi tayo may MTR. Pero anong klase immersion ang ginawa ninyo para ma-absorb ninyo yung character ninyo? Nag-acting classes kayo? Paano yun? Kasi sabi mo nga, luma yung dialogo nyo, no? Paano yun? Hindi ba kayo, may coach ba kayo sa lumang pagsasalita? Paano? How did you prepare? Actually, totoo lang, wala namang preparations kasi the script mismo nandun naman. So, Okay. nag-stick lang kami sa binigay ni Direk June and knowing Direk June Robles Lata, magaling po siyang writer and of course director. So, tiwala lang din talaga sa kanya. And for the, of course, American and nagsa-Spanish po yung iba doon. So, yung mga nagsa-Spanish naman, meron silang mga coach. Yes. Okay. So itong pelikula, I heard, sinali nyo na yata sa mga international film fest. So tell us about it. Barbara and Angeli, ipagyabang nyo na kasi baka like Ricky, no? Ako, na-intriga ako, na-excite ako para panoorin. So ano yung mga festivals ang sinalihan ninyo at ano yung mga, parang what are you looking forward to pa? Kasi nung sa Film Festival, hindi kami nakapunta sa Tallinn Film Fest. But I heard galing kay Miss Hilda, Miss H mismo, na nagustuhan daw po talaga ng mga tao yung film. And one thing na hindi lang naman yung because of the cinematography or the story itself, but really the history of the Philippines. They wanted to learn more about what happened during that time. Kasi syempre, tayo-tayo lang din naman halos na nakakaalam ng history natin. Pero yung mga banyaga, yung mga foreigners, they wanted to learn more about it. Dahil sobrang thought-provoking daw ng film namin. And they realized na
oh, yun pala yung nangyari sa Pilipinas nung panahon yun. So, Angeli, ano yung mga, kailan mapapanood sa mga sinehan, ang pelikula, ano ang aasahan nila, ano bang mga highlights na kailangan mong para yayain sila? Gusto ko manood, di ba? Niligaw ako sa party na mag-date naman kami. Kailan kami pwede manood sa mga sinihan? Ayan na nga po, iniimbitahan po namin kayo na manood ng Sisa. Sa March 4 na po yan in all cinemas nationwide. Kaya abangan niyo po ito. Yes, of course. Nationwide, Nationwide. Who else aside from Hilda and the two of you, who else stars in this film? Kasama rin po namin dito is of course the one and only Miss Eugene Domingo and Ate Janica Garcia, Sir Romnick Sarmienta. Sir Romnick. Yes Yes po po. kami and of course marami pang iba, marami pang mga guests na kailangan nilang abangan dahil magugulat po silang lahat. So, Angeli, ano ba ito? Drama? Action. Action? Thriller. Ano ba ito? Nakakaiyak? Ano ba yung Gusto ko siguro, Papi, para makita natin, pwede bang, nagkaroon ba kayo ng scene together? Marami. O sige nga, isang sample nga, parang live trailer, pwede ba? Tagal na po kasi hindi na namin Hindi na matandaan. Panoorin mo na lang. Kasi po yung mga kaya nila yan. Mga eksena po namin medyo sobrang bigat, mga hindi pwedeng masabi. Pero usually Grabe, po, secret dahil naman. Hilda Coronel po to and June Robles, puro mata-mata acting lang po yun. Ay, buta mo na si Otep. Wag na. Imbitahin na lang ni Gusto ko pa Angeli at naman saka ni talaga. Barbara. Siguro yung isang mga- question lang ako. Di ba, I'm very proud nga na Yes. itong pelikulang ito ay naka-reach ng international stage. Kayo, alam ko kasi, for you na child actresses, no, na ngayon talagang you're doing your craft, nasa puso nyo na yung pag-acting eh. Di ba? Nasa puso yung teatro. What does it mean for Philippine cinema to finally be able to reach international audiences? Ano yung ambag nito sa atin? Ako, kasi po, actually, kami naman, nanalo na kami ng awards internationally. So, ever since po, yan kunento lang, kasi, si Direk June kasi na-meet ko siya sa Ani ng Dangal, and representing the Philippines pa lang, it's such a big honor, kasi iba po magkwento ang Pinoy. A lot of people say nga na kapag nalaman nilang may Pilipinas na lalaban sa ibang bansa, natatakot po sila. talaga ba? Natatakot po That's sila good. kasi parang magagaling yung artista nila. Ang ganda ng cinematography. Oo. Tapos yung screenplay pa, yun ang nagpapapanalo po talaga. Naku, so nakaka-excite. Oo. Nakaka-excite po. And it's Direk June Robles Lano. So sana panoorin talaga ng iba dahil pag nagkwento po siya, talagang sobrang Maganda yung storytelling. nakakaiyak, Yan. Okay. Ayaw nila mag-sample. Kasi Kaya ba't tayo panood na pati lang. kayo nag-sample tayo? Kaya hindi tayo kinuha artista. Alam mo na. So thank you very much, Barbara, and thank you Thank very you, much, girl. Angeli. Good luck po sa inyo. Come March 4, next Wednesday na yan, no? So abangan natin yan. At sana po lahat ng mga mahilig manood ng Pilipino, lalo na sa history red, panoorin po natin yan. And- Supportahan. Yes po pala, actually meron po kaming surprise sa mga manunood dahil meron po kaming special prize for Sisa para po mapanood ng sambayan ng Pilipino. Ano special prize? Special prize, bababa po yung ticket prices because ginawa po namin yung Sisa not for commercial eh. It's really to educate people and also to touch the hearts of the Filipino. So magkano na ang ticket price? I think ang alam ko po is around 275. Ayan. So halos half price It na. depends po sa cinemas pa rin, sinehan. pero sobrang laki na po ng binawas. Nako, ayan. Congratulations. Ilang oras yung sisa? I heard it's around 1 hour. 1 hour and 40 or 50 One minutes. normal Yes running po, time. running Okay, time. maraming salamat again, Barbara and Angeli. Very pretty, the two Very of you. pretty Good girls. luck. And more power sa industriyang Pilipino, sa mga pelikulang Pilipino para talagang mas tangkilikin po ang ating mga pelikula. At ang oras, alas 8:57 na po, as King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary. May 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th Anniversary Celebration, 1 million na pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners ang mananalo, worth 1 million po na cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito ay
para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 and the grand draw will be on December 8, 2026. Para sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Oras muli, alas 8:58 at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9 in punto na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 9:01 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Ramon Severino. Siya po isang pediatric oncologist at ang past president po ng Philippine Society of Oncologists. Good morning po, Doc Ramon, and welcome po sa ASPN. Good morning, Doc. Magandang umaga. Gusto lang acknowledge yung mga hosts, si Ma'am Nikki, tama ho ba? Ricky. Yes, Ricky. Ricky and Pat. Yes, thank you very much Yeah, po, good morning sa Patty inyo. po. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood sa inyong programa. Ayan. Good morning, everyone. Good morning Yes. again, Doc Ramon. Kami po ay napatawag kasi gusto namin po taasan po yung kamalayan po ng mga tao tungkol nga sa cancer because you're an oncologist, no? Maraming klase po ng mga cancer but you being a pediatric oncologist, so specialization nyo po talaga yung mga bata, no, na nagkaka-cancer. Sa mga kabataan, nakakagulat po, no, na sila po ay magkakaroon na kaagad ng cancer. Ano ba yung mga kadalasan ng mga cancer po ng mga kabataan ngayon dito po sa ating bansa? Opo, napakarami ko yung hatiin po natin by age. Ano po. Ang Okay. pinaka-common po throughout all age groups, lalo including na po yung mga teenagers, would still be leukemia. Oh, Okay. tama Yung nga, cancer po oo. sa dugo. So, Oo. mga tatlong klaseng leukemia nakikita natin dito sa ating bansa, no? Yung ALL, pinaka-common, acute lymphoblastic leukemia, yung AML, acute myelogenous, at yung CML. At meron pang marami pang sabi natin mga subclass of leukemia nakikita. Ano ho? Ngayon, yan ang number one. Tapos marami tayong nakita ngayon mga brain tumors. Okay? Okay. Cancer po sa utak. Okay? Pangatlo po, lymphoma. Tapos just to enumerate a lot, kasi dito sa hospital namin sa East Avenue, napakarami na po namin iba-ibang uri po ng cancer nakikita. Katulad po ng sa kidney, ang tawag po doon, Wilms tumor, yung mga sarcoma, yung cancer sa laman, sa mga muscle and soft tissue, tsaka po sa bone. Meron din kaming cancer sa mata. Ang tawag po doon ay retinoblastoma. Okay? So, meron po sa mga younger age group, may tinatawag ng mga neuroblastoma. Ito pong tinatawag ng mga neuroectodermal tumor na minsan po ay hindi na-detect until na may mga nakakapayo yung mga magulang, of not yung mga caregiver ng mga bata. Kita lang natutukasan may bukol, malaki ang tiyan. Tapos mga other signs po. Medyo nag-further na ako nag-discuss yung mga signs and symptoms. Pero yun po, just to summarize yung turong po doon, nakita po natin leukemia, yung lymphoma po, cancer yan sa kulani. Okay? Yes, oo. Kasi sa mga kabataan may cancer sa skin, okay? Meron Skin din rin. po. Pero hindi siya ganun ka-common. Pero pag meron silang mga genetic risk, okay? Meron din kami nakikita na hindi kayo maniniwala ng breast cancer sa mga kabataan. Breast cancer na. Oo. Breast cancer po, meron po. Oo. Okay? So, yan po ang madalas nakita. In fact, kung tatanungin, pwede ka ba magka-cancer sa ibang part ng katawan? Opo. Kaya minsan, ang importante,
yung early diagnosis. So, at saka ma-workup ng mga doktor, ma-biopsy, Oo. para malaman at kung anong dapat gawin early on. So, yun po ang kadalasan nakikita namin sa mga bata. Siguro okay. pa, Doc, nakakabahala talaga itong nangyayari nga na dumarami nga yung datos po ng mga batang may cancer na hindi naman po natin naranasan nung tayo ay bata. Is it just because na mas magaling na po tayo mag-detect ngayon or talaga nagkaroon po ng pagbabago sa ating lifestyle or yung mga magulang po nila, was this passed genetically? Meron po ba sila naging lifestyle yung mga magulang? Kasi sometimes, diba, hindi mo maiwasan pag ikaw ay magulang. Minsan sisisi mo sarili mo, ano bang ginawa ko nung buntis ako? O, diba, na naka-epekto sa anak ko? Bakit pwede po pabigyan kami ng linaw kung paano talaga nagkaroon ng ganito kalaking datos ngayon ng mga bata may cancer? Napakaganda po ng tanong ni Ma'am. Yung ano po, kasi ngayon, siguro as the time changes, yan tama, napakaganda ng video. In fact, ang mga factors po, maaaring sabihin natin na developing country ang Pilipinas, ano po. Pero marami tayong ma-exposure sa mga tinatawag na carcinogen, katulad the food we eat, our environment, exposure to infection, at nabagin niyo po yung genetics, Kasi napansin din namin yung mga kabataan na merong mga genetic risk, halimbawa sa lahi nila, merong cancer, ang risk po nila mataas. Meron ding mga tinatawag na genetics. Halimbawa po, yung mga patients na may trisomy and Down syndrome, mataas po yung risk sila magkaroon ng cancer compared sa mga batang walang Down syndrome. Tapos exposure din. Tama ho kayo early on. Yung exposure ng mga sa pagbubuntis pa lang, kaya dapat mag-iingat po tayo. Kung kaya dapat ho yung mga talagang we have to stick to the healthy food. Tapos iwasan po yung mga anything na may artificial, yung may mga preservatives. So, apektado po, daling kinakain ng mga nanay, kinakain ng mga bata. So, kasi ngayon, napansin natin, the fact that westernized na tayo, westernized na, ang high fat ang diet po natin sa ngayon. Okay? Tapos, isa na po, nabanggit ko infection, example lang po, ang hepatitis po, pag hindi natin siya napaprevent early on by immunization, malaki po ang risk na magka-liver cancer ang mga bata, lalo kung early exposure, lalo kung positive yung nanay nila sa hepatitis. Yung isa po ba, yung mga cervical cancer po, di ba pwede naman siya ma-prevent, pero hindi tayo nagpapabakuna. Correct. So, importante po yan. So, ang sagot po sa katanungan ninyo, multiple risk factors are family, our diet, our environment, our exposure to toxins, pati ho radiation. Meron mga cases na siguro napakadalas ang ini-x-ray, so at lalo malaki exposure sa radiation, na ang risk nila tumataas po. So may case po ako na itanong ko kung ilang beses ay exposure sa radiation. Siya po marami exposure sa x-rays. So kuha lang itong mga workup na to kung kailangan para hindi sila ma-expose sa mga radiation. Okay? So yun lang po. Pero tama po kayo, pag yung isa pa ho, hindi po natin, lingid sa kaalaman ng iba po. Minsan yung mga contraceptives po, meron din po. With AI chatbots like ChatGPT becoming a go-to search engine for more and more people, tracking brand exposure inside these platforms is turning into a massive opportunity for marketers around the world. That's why we built Chatbit, a powerful tool that helps. Okay. So Doc, how about naman yung chances of survival, no? Kasi pag medyo matanda, although alam naman natin, no, pag early detection, kunyari stage 1 pa lang 'yan, pinagamot mo kaagad, ay pwede ka mataas ang tsansa na ikaw po ay gagaling. Yung sa mga bata, sabi nila yung mga bata mas kumbaga mas malleable, mas madaling gumaling. Ganun rin ho ba ang kanilang chance to get well if early detected, if it was detected early enough, or because they're a child, baka not all their immune system is up and running, baka mas mahirap. Ano po ang diferensya po ng paggaling ng isang adult versus isang bata? Oo. Ang nakita po natin sa mga kabataan, kung kitag natin data ng survival po, mas mataas pang survival rate ng mga bata kaysa sa matatanda. Okay. Maybe one reason is that minsan sa mga adults po, late na nadadiagnose. One good example is lung cancer. Sa mga kabataan po, ang cure rate mas mataas maybe because early siya na-detect.
or maagang nagsususpecha yung mga magulang dinadala sa doktor. Kasi minsan po, factor din po yung meron tayong, takot tayo malaman kung anong karamdaman natin. Opo. Pero compare po natin yung cure rate, yung, lalo kung ma-early na detect, let's say pareho silang early na detect, mataas pa nito ang cure rate ng mga bata. So in other words, ngayon nga ang target nga sa, let's say, ang leukemia po, pwede pong gumaling around 70% nila eh. Pero samantalang sa mga adult po, pag nagka-leukemia ka, almost baliktad po ang datos. Kaya nga po ang treatment nila magkaiba. Kaya minsan ang mga adults po, kadalasan pag na-diagnose sila, almost always pag pag-usapan ay leukemia, ina-advise talaga sila mag-undergo ng chemo. If not, kailangan sila mag-bone marrow transplantation. Ang mga bata, lalo pong ALL, gumagaling po sila about 60-70% with chemotherapy alone. Pero i-compare naman yung datos po for advanced countries, katulad natin, tayo developing country o third world country, kasi po dahil po sa resources na meron ng ibang bansa at technology, doon nagbabago po. Kaya compare natin isang bata na napag-gamot sa developing, sa Amerika o sa Europa na may resources, at sa Pilipinas, mas mataas po ang cure rate. Ano ibig sabihin po nun? That we have to invest on diagnosis and treatment that could really change the outcome of our patients, of the children, and especially the adults. And mamaya po, kung nais yung malaman, yung mga bago pong mga teknolohiya para ma-diagnose at ma-treat ang mga cancer po, both adult and pediatric. Okay. So ano po yung mga equipment, technology, treatments po ang wala pa rin tayo? Kasi 'di ba lagi naman po tayo nagde-defend ng budget sa DOH, 'di ba kada taon. Ano po yung kailangan natin if you are to lobby for the cancer patients po na mga Pilipino? Ano po yung masasabi niyo na ito po pwede ba makahingi kami ng budget dahil ito talagang makakasugpo sa cancer, makakatulong sa mga pasyente na mga Pilipino na labanan ng cancer. Ano po yung meron sila sa ibang bansa na wala pa rin tayo? Napakagandang tanong. Number one po, yung siyempre in terms of budget, so maaari po talaga mas nag-invest sila on diagnosis and treatment. Okay, number one, sa diagnosis. So ngayon po, patungo na tayo sa ganung direction, ma-acquire natin yung bagong technology. Nabanggit niyo po meron, anong wala. So ang level po ng diagnosis pagdating sa more advanced countries, actually nasa level na sila ng molecular. If not sa level po ng genetics, okay? Ito, patungo na tayo doon kasi gusto nga natin, that's why we have to share that knowledge or the technology from other countries to be brought here. Okay, ngayon, ano po mga available na sa Pilipinas na pwede nating sabihin? So, ito, sa diagnostics po, may mga makabago na tayong mga x-rays, yung makabagong mga MRI, makabago pong tinatawag na PET scan, yung mga ginagamit ng mga tracers, radionuclide scan. Meron na rin po tayo sa Pilipinas yan. Kailangan lang natin dagdagan at ipamahagi sa mga far-flung areas na hindi ito available, okay? Ano pa bang available sa atin? Meron tayong chemotherapy sa atin. Nandito na rin po ang tinatawag na mga monoclonal, yung targeted therapy. Kailangan lang po natin i-enhance pa ho siya. Kasi hindi pa natin full access sa mga targeted therapy. And of course, yung transplant po, kailangan dagdagan natin siguro ang mga institution na may kakayahan mag-transplant. Kasi po, ang transplant po works both ways. And number one, kung halimbawa po isang pasyente ay may leukemia, for example, or a backup plan for a patient who undergoes talagang aggressive chemotherapy and radiation, so siyempre matatamaan po yung bone marrow. Kaya kailangan mong palitan sila ng bone marrow or transplant or chemotherapy na nakaka-apekto doon sa kanilang bone marrow. So maari po na ito makakatulong po ito kasi ngayon po meron din po tayong mga bagong sa diagnostics po. Napansin po natin ngayon may kakayahan na tayong mag-identify kung anong genetic markers that mag-fit, kumbaga parang customized na siya doon sa treatment. So, siguro po patungo na tayo doon. Okay. Medyo malayo pa, pero kailangan lang tayong mag-invest both public po and private po with this because that would really change the scenario in terms of outcome for our patients. Lalong may mga cancer ngayon. So, I think ang gobyerno naman patungo na doon dahil salamat ka po dito sa ating na batas na nagawa na natin panahon pa ni President Duterte na-approve at ngayon po ang talagang napag-ukulan ng pansin at investment ng gobyerno tungkol sa
diagnosis. At isa pa ho, yung prevention. Ano ba yung prevention? Kailangan po talaga yung mga pag-implement po ng mga vaccination program lalo sa hepatitis at saka po sa cervical cancer. Correct. Oo. So the good news also, no, Doc Ramon, is Doc, lahat ito ay sakop ng PhilHealth, di ba? At kung sabi mo nga, patungo na tayo doon, di ba? May universal healthcare system na po tayo. Itong mga sakit na ito po ay pwedeng ilapit sa PhilHealth. Kasi po, ang cancer, di ba? Hindi naman yan parang trangkaso na isang ma-hospital ka isang beses, gagaling ka. It's a series of treatments and it puts a drain, di ba, on the financial, on the pockets of all of the parents. So, ganun rin ho ba pagdating po sa pediatric cancer? Sagot rin po ito ng PhilHealth para lang medyo maano yung ating mga nakikinig? Ganito po, ang PhilHealth po kasi ay actually kailangan po na na palawigin natin kasi po hindi naman lahat ng nasa sa process rin kung anong tinatawag na case rate. Okay. Na case rate mo. Oo. Na para madagdagan po kasi kailangan nag-uusap po kasi ang PhilHealth at saka mga doktor at saka ng DOH para po para po madagdagan ng listahan na pwedeng sa coverage, no? So okay. So, right now po, siguro, pwede ba tayo mag-break sandali? Mag-opening remarks lang ako dito sa... Ay, naku, Kasi Doc, sorry. Bigyan niyo lang ako ng 5 minutes. Opo. Itigyan na po. So, itutuloy. We're on air. Ngayon po, mag-opening remarks. Sige, we'll let you come back. Sige po, we will ask them to call you back. Kasi Salamat gusto... po. Sige po, si Sige, Doc Ramon. Busy si Doc Ramon. Pero babalik siya, so magpapahiyagan na lang muna tayo. Ang oras po, alas 9:16 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya ng mga headlines po. Umpisa na po natin dito sa hinamon ng legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kredibilidad ng prosecution at ang kasapatan ng ebidensya laban sa kanyang kliyente sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o sa ICC. Question po ni Nicholas Kaufman ang pamamaraan ng ICC prosecution. Idiin niya na hindi sinuri ni Chief Prosecutor Karim Khan ang mga detalyeng nagpapatunay naman na inosente si former President Rodrigo Duterte. Inakusahan pa niya ito ng pagkokontamina sa investigasyon. Binalikan ni Kaufman ang investigasyon noong 2018 kung kailan isa umanong pangunahing testigo na kinilala sa tawag na P1 ang ipinasa sa prosecution. Ayon po kay Kaufman, nauna nang nakausap ni Kaufman si P1 sa kanyang kapasidad bilang pribadong abogado. Itinagoan niya ang detalyeng ito sa ICC hanggang sa pagpapalabas ng warrant of arrest para kay Duterte. Opisyal na po na inotorisa ng ICC ang isang investigasyon sa huling bahagi ng 2021, pero ilang taon na ang nakalipas mula nang umpisan umano ang investigasyon sa tinugureang Davao Death Squad na may layuning idiin si Duterte. Narito po ang bahagi na pahayag ni Nicholas Kaufman. As an ex-prosecutor myself, I'm used to investigating agencies, pursuing all reasonable lines of inquiry, assimilating all testimonies, and digesting all documentation and forensic evidence, recommending who to target for prosecution, but not so with this prosecution. When we, the defence, study the course of the investigation in this case, one thing is plain as a pikestaff. The chief prosecutor of this court, Mr. Karim Khan, not only failed miserably to carry out his duties under the Rome Statute, requiring him to examine exonerating circumstances as well as incriminating, but he single-handedly contaminated it, so we alleged, by pursuing a one-track crusade with a view to a predetermined objective. Yan po ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman. Hinamon din po ng depensa ang kasapatan ng ebidensya ng prosekusyon. Tinukoy po ni Kaufman na ibinase ang kaso sa 20 talumpati na nagpapakita umano ng paghihikayat ni Duterte ng pagpatay. Ayon po kay Kaufman, may natukoy ang depensa na 35 iba pang talumpati na tumataliwas sa naratibo ng prosekusyon. Binigyan diin anya ni Duterte sa naturang mga talumpati ang makatarungang pagtatanggol sa sarili at pagpipigil.
Iginiit ni Kaufman na nakatutok ang retorika ni Duterte sa mga lumalason sa lipunan gamit ang droga at hindi sa mga inosenteng sibilyan. Ang anumang anyang pagkamatay na naitala kaugnay nito ay resulta ng pagpapatupad ng batas. Tinukoy din po ni Kaufman ang politikal na panghihimasok. May mga dokumento anya na nagpapakita ng pagtagong koordinasyon ng ilang partidong konektado kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ma-neutralize si Duterte at ang kanyang legasiya. Binatikos din ni Kaufman ang media. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of pro-vitamins from Pantene. Formula with pro-vitamin B5 and biotin to help build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Ang pagkakahalal dito bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016. Tinapos po ni Kaufman ang kanyang pagpahayag sa paghihikayat sa mga hukom ng ICC na maging kritikal sa pagsuri sa ebidensya. Buneltahan naman po ng ilang kamag-anak ng mga biktima ng drug war ang mga argumento ni Kaufman. Wala naman anilang naipakitang ebidensya si Kaufman para depensahan si Duterte. Iginit rin nila na walang kinalaman ang mga papuri ni Kaufman sa pagpapatupad ni Duterte ng madugong war on drugs. Kwestiyon naman ng iba pa ang pahayag ng depensa na itinaguyod ni Duterte ang batas at kaayusan. Si Duterte anila ang lumabag mismo sa batas nang utusan umano nito ang pulisiya na i-neutralize ang mga drug suspect. Samantala, hiniling na rin po ni Duterte sa International Criminal Court na payagan siyang lumiban sa pagdinig tungkol sa kanyang detention. Nakatakdang mangyari ang hearing tungkol sa detention ni Duterte alas 9 ng gabi sa oras po ng Pilipinas sa Biyernes, February 27. Mainit no? Oh, at ito na, binalikan na po natin. Nandito na si Doc. Doc Ramon! Thank you. Welcome back. Welcome. Okay. Ikaw lang Actually, po. just to tell you, briefly, tama yung tinatanong mo ko. Oo. I'm opening the session for this hospital on PhilHealth. Okay? Perfect. So, maganda Pero yan. I just want to let you know also, Doc Ramon, ikaw lang ang guest namin na pinabalik namin. Ikaw lang talaga humingi ng time out. Pero ikaw, ito pagbibigyan because I think it's very important na malaman po nila, no, lalo na yung mga magulang na may mga anak sila or they suspect or meron na nga na-confirm na may cancer, kung masasagot ito ng PhilHealth. Kasi nga, napakabigat po ito no, sa gastusin po ng isang pamilya. So, Doc, my question again po is PhilHealth, does PhilHealth cover po pediatric cancer? Yes, it covers pediatric cancer, pero only po, kasi ang PhilHealth may proseso din po kung paano ma-approve sila as part of the tinatawag namin na ZBEN. Okay? So, kaya lang dapat po siguro ang mga hospital to work closely with our PhilHealth to be given requirements as to qualify for the ZBEN. Pero sila naman, kahit may cancer, ang maganda po kasi ZBEN, nakapackage po siya. Okay. Lahat po, for example, leukemia na na-approve na part of the ZBEN, covered po niya halos kasi nag-budget po for hindi na pinag-usapan lang dito, pati yung mga transfusion nila, pati chemotherapy nila, pati po yung other, let's say kung kailangan ng radiation or what. So, nakapackage po siya, budget po dyan, at least for one patient with leukemia, about maybe $500,000. Oo. Kailangan po, tayong mga doktor should coordinate our hospital, make sure that our hospital is accredited by PhilHealth to avail of the ZBEN benefits for children with cancer. Now, ngayon, may trabaho din ng mga medical societies, halimbawa, kung kailangan mag-create, kasi hihingi sila ng tinatawag na clinical practice guidelines na nakatanggap-tanggap or acceptable sa bansa natin, naka-adapt siya sa requirements ng bansa natin. So, in effect po nun, pag na-approve po siya, pwede pong i-cover po ng PhilHealth yung mga costs. Kaya lang po, siguro talaga importante yung coordination ng PhilHealth at ng mga hospital, lalong government. Kami po, sabihin ko po sa East Avenue Medical Center, ang pasyente namin kahit walang ZBEN, meron tinatawag kami yung mga no balance billing. Ayan, Punta kayo po, magpagamot kayo. So, gagawa na po kami ng paraan kasi meron namang ibang modalities para madagdagan yung pondo para po doon sa mga pasyente. So, isa po sa mga in-implement namin kasi po kami, yung Philippine side, under my leadership during that time, kami po nag-initiate yung pagsulat ng batas. At sinama po namin doon, pinropose namin sa mga politician na isama po yung Cancer Resistance Fund. Okay, so yun po ay pinopondohan para po
yung mga other, on top of the other costs in the hospital, ay maibigay sa mga pasyente. Correct. Oo. Ayun. Napakaganda po. Good news po yan kasi nung na-approve po siya, yung buong ano po, pinropose namin doon sa batas na yun, na-cover po. Ngayon, kung makita niyo po ngayon sa buong Pilipinas, nagtatayuan na ng mga, sa government, ano po, mga tinatawag namin mga cancer facilities na meron namang budget. Okay? Kaya lang po, ang kailangan lang po siguro natin is really work closely, lalo magtatayo po ng ano, ito po na running na po, tinatawag Philippine Cancer Center. Correct. Oo. Tapos ang Philippine Cancer Center po, ang focus po niyan is patient care, research, data po. Okay? So, yan po ang focus niya. Data, kasi nabanggit nyo kanina, without yung data na information about kung gaano kalawak ang incidence ng cancer sa Pilipinas, sa tulong po ng mga data na ito, makikita kung saan mag-focus ang gobyerno, kung saan magbabudget po ng mas malaki. Ayan. Nako, thank you very much, Doc Ramon. At least, no, maraming inisyatiba na po ang gobyerno, kasama na rin po yung mga medical associations, yung Z-Benefits, No Balance Billing, Cancer Assistance Fund. So at least, no, medyo ano na, maging mas bearable, no, hindi na masyadong hindi masyadong mabigat sa mga magulang na mayroon silang mga anak na may cancer. Saka dapat talaga tandaan natin that cancer is not just a health issue but it is an economic issue. Correct. Kaya sana po, Doc, good luck po sa inyong paglalobby sa ating gobyerno and maybe dagdagan. Oo, di ba? Madagdagan kasi talagang health is wealth. To your activity. Sorry for pulling you away. Thank you very much. Ma'am, actually, I've been wanting also to, this is my advocacy as a doctor, as a member of as a Filipino doctor po. So, katulong ko rin po ang ibang mga media para po ma-spread yung news in terms of, wag po kayo matakot, mag-seek po kayo ng consult sa mga doktor, kung kailangan po i-work up, nandyan po wag po kayo matakot, ay mahirap lang kami, hindi kami makakabigyan ng tamang atensyon, hindi po ngayon. Dahil lang po minsan marami kami pasyente, dumudulog po sa amin, talaga mas maraming mahirap na pasyente kaysa may kaya. Pero inipilit talaga, ginagawa ng paraan ng gobyerno natin, ng Department of Health, para po palawigin, maging comprehensive ang care, palaguin, lalo na po ang mga, gusto talaga namin mas marami pong mag-survive kahit kayo may cancer. Kaya wag po kayo matakot. Correct. Okay? Yun lang po pinaka-importante. Ayun, oo. Pumunta ka agad, magpatingin ka agad para mabigyan kayo ng tamang diagnosis at mabigyan kayo ng tamang treatment. Maraming salamat muli, Dr. Ramon po. And more power po sa inyo. I'm with you in your advocacy, promoting good health. And yun na nga, no, na not to fear. Basta nandyan po si Dr. Ramon Severino para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa cancer. Mabuhay ka, Doc. Mabuhay. And more, may your tribe multiply Mabuhay pa ka talaga. Yes. Thank you very much. At ang oras, alas 9:27 na po ng umaga. At magbabalik pa po ang AI. Hindi pa kami Hindi pa ba? magbabalik. Sige, sorry. Tuloy-tuloy na po natin dahil ito na nga, inakusahan ng abogadong si Levito Baligod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagiging mastermind ng isang multi-billion peso corruption scheme kung saan ginamit ang ilang miyembro ng Philippine Marine Corps para sa paghahatid ng mali-maletang pera sa mga politiko at maging sa mga investigador ng International Criminal Court or ICC. Sa isang press conference sa San Juan, iniharap din ni Baligod ang 18 dating Marines na mga dating kasamahan umano ng surprise witness na si Master Sergeant Orly Regara Gustesa. Ayon kay Baligod, hawak niya ang mga sinumpaang affidavit ng mga marino na nagdedetalye umano sa paulit-ulit na delivery ng mali-malitang pera sa mga politiko. Narito pa pahayag ni Attorney Levito Baligod. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon naglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating
Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Ayon kay Baligod, umabot ng kabuang 805 billion pesos ang halaga ng perang tinutukoy dito na konektado sa mga maanumalyang flood control projects na pinondohan ng pambansang pamahalaan. Bago pa man anya magsimula ang mga kontrata para sa mga flood control projects, ay inihahatid na ang pera mula sa bahay ni dating Corbico Representative Zaldico sa Valle Verde, Pasig City. Idinawit din ni Balingod si dating Speaker of the House, Martin Romualdez, bilang mastermind umano sa flood control scam. Narito muli si Attorney Baligod. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ayon kay Baligod, nakasaad din sa mga affidavit ng mga sundalo ang tungkol sa paghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Pangulo Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng taong 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo umano ang delivery. Narito naman ang pahayag ng isa sa mga sundalo na si Bernard Tube. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is Wow! Inextrahan sa busog with extra rice ang McSaver Sulit Busog Meals. Operasyon na may kinalaman sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ayon po kay Baligod, bago mag-December 2023 ay nautusan silang magpapalit ng pera na nagkakahalagang $2 million. Narito muli si Attorney Baligod. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Sinabi rin ng mga sundalo na nagdala rin sila ng mali-maliitang pera para sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa ibang ulat, inulat naman po ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na sinimulan na nilang mangalap ng impormasyon sa mga co-perpetrator na tinukoy sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon po sa kalihim, maaari nang simulan ng mga otoridad ang pagtukoy sa kinaroroonan ng naturang mga individual kahit na wala pang warrant of arrest bilang paghahanda. Noong February 13, inilabas po ng ICC ang dokumento tungkol sa mga sakdal laban kay Duterte.
Kumpara po sa mas naunang dokumento na inilabas noon, makikita na sa naturang dokumento ang pangalan ng mga tinukoy na co-perpetrator ni Duterte. Kabilang po dito sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Bongo, mga dating matataas na opisyal ng Philippine National Police na sina Dante Giran, Isidro La Peña, Oscar Albayalde, Camilo Cascolan at Vicente Danao. At ang abogadong at former Chief Justice, Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II. Samantala, inulat na rin ni Secretary John Vic Remulla na sinita niya si Bulacan Governor Daniel Fernando dahil sa umano'y mapang-abusong paggamit nito sa Northern Luzon Expressway o NLEX. Ayon po kay Remulla, marami nang natatanggap na reklamo ang kanyang opisina tungkol sa paggamit ni Fernando sa NLEX. Base po sa mga sumbong, may 2 umanong van at isang sports utility vehicle sa convoy ni Fernando na umuokupa sa 4 na linya sa NLEX kapag dumadaan doon. Wala anyang pinapayagang makapag-overtake sa convoy ng governor. Sinabi rin po ni Secretary John Vic na tinawagan niya si Governor Fernando nung umaga ng Linggo, February 22, matapos kumalat ang isang ulat na hinarang ng convoy ni Fernando ang isang sasakyan na lulan umano ang isa sa mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggihan niya ni Fernando ang sinasabing insidente. Ipinasa na umano ni Remulla ang kaso sa Land Transportation Office o sa LTO. At kaugnay nito, ipinadalaan niya ni Fernando ang mga sasakyang sinasabing sangkot sa insidente at maging 3 baril para ma-inspeksyon at maberipika. Ibinalik na po ito kay Governor Fernando ang mga sasakyan at saka I don't know kung pati yung baril. So ano kaya? Siya ba'y guilty or not? Basta Senator John Vic Senator? Hindi, Senator ba sinabi ko? Secretary John Vic, dapat talaga ipagbawal mo na yung paggamit ng wangwang para tapos. It's about time. It's about time. At ang oras, alas 9:36 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:38 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng IMAC, UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Yan po, IMAC. Oras muli, alas 9:38 at kasama na po natin sa linya si ASEC Jerome Buenviaje. Siya po ang Assistant Secretary for Learning Systems Strand mula po sa Department of Education. Magandang umaga po, ASEC, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Okay, ASEC, kami po ay napatawag dahil po ang DepEd po ay sinusulong po nila na tayo po ay mag-shift from yung 4 quarters, gawin na lang pong 3-term yung school calendar. At meron pong i-quote ko po lang dito po si Doktora Carmela Oracion. Sabi niya, hindi dapat tinatawag na 3-term school calendar. Imbes tawagin daw ito ng 3 grading period school calendar and not a tri-semester system pala po. So, ASEC Jerome, can you please enlighten us why the push from 4 quarters, gagawin na lang po natin 3-term school calendar? Yeah, maraming salamat and thank you for this opportunity. Usually, pagka sinasabi natin yung trimester na terminolohiya, ang unang pumapasok ay associated ito sa sistema ng higher education institution, di ba? Opo. So, kaya nga, sabi natin ay mas magandang linawin natin ito. So, we are calling it 3-term school calendar para i-emphasize na instead of having 4 quarters in a year, it's like a cake, no? Yung cake na divided into 4. Now, this time, we are dividing the cake into 3. So, 3-term or 3 grading periods na lamang tayo sa isang taon. Bakit? Dahil importante ma-decongest natin at ma-organize natin ang curriculum and learning delivery. Alam mo, meron tayong mga datos mula sa EDCOM 2 at ito rin ay bahagi ng kanilang rekomendasyon na halimbawa sa taong 2023-2024, no, merong 53 teaching days lost. At sa buong isang taon, meron lamang tayong around 200 days, no? At pag kinumpute mo ito sa quarterly basis, sinasabi doon sa datos na ang pinakamaraming suspension natin nangyayari sa unang 2 quarters ng taon. Oo.
So ibig sabihin, halimbawa pagpasokan natin ng June, no, siyempre meron pang mga adjustment yan sa simula, hindi naman nakakapagsimula ang klase. Tapos, hindi pa natatapos ang June, may suspension agad ng klase. Correct. Then July. August, tapos na ang first quarter. Tapos, mag-e-exam na agad ang bata. So, ibig sabihin, hindi niya na-cover talaga yung lesson. Kaya nga, yung mga assessments na ginagawa natin ay hindi sapat, no, para magbigay ng reflection ng tunay na performance niya para sa mga dapat niyang matutunan. Kaya yung ating 3-term school calendar will give more time and space para doon sa mga buffer days na nararanasan natin ng mga suspension ng klase. So, ibig sabihin, kung halimbawa dito sa 3-term school calendar natin, no, mag-start siya ng Hunyo, magtatapos siya ng mid-September. So, medyo mas maluwag yung ating space. Ibig sabihin, pagka naggawa tayo ng assessment, sa assessment kasi, no, sa prinsipyo ng assessment, meron tinatawag na formative assessment. Ibig sabihin, ito yung assessment na i-inform sa bata, saan ka mahina, paano natin naayusin, yung mga dapat mo pang matutunan. Ibig sabihin, kahit na merong mga suspension ng klase, nabibigyan natin ng more space para pagka nagkaroon tayo ng summative assessment, ito na yung final test. No? Ibig sabihin, na-cover talaga yung mga lessons na dapat i-cover ng ating mga estudyante in a particular level. Ayun, gets. Now I understand. Now I see the rationale. Oo. Hindi ka ba nag-trimestral nung Hindi, nung panahon ko, talaga kami, 4 quarters, di ba? Oo, yung period namin. So, ngayon nga, 3-term, now I get it because nga of the school calendar. Kung yung first, kung June, tapos hanggang August lang yan, 3 months, di ba? Yun na nga, parang nako-compress, hindi na nakukuha lahat ng lesson. Okay, now I see the wisdom in that 3-term school calendar. Kasi ako Okay. nakwento ko sa'yo dati, lumaki ako sa St. Teresa's College, Ganun na STC, yan. trimestral kami since prep. So, hindi na Also, bago I'd like to sa akin add- yung dati. Yeah, and I'd also like to add, Pat and Ricky, na doon sa suspension ng klase, on top of that, marami pa tayong mga school Holidays. activities na nagaganap. Yes, correct. Kaya dito sa 3-term school calendar, ang isang bagay ay inayos din natin kailan dapat mag-conduct ng mga school activities, kailan dapat mag-conduct ng mga division-wide activities, at doon sa ating framework, doon sa ating disenyo, meron tayong 2 linggong inilaan sa dulo ng bawat term kung saan doon lang dapat gagawin ang mga activities para hindi makaabala pa doon sa mga klase, sa mga araw na dapat ay nagkaklase ang mga bata. May follow-up question lang, Asek Jerome, is you mentioned 200 plus dapat ang school days. With this 300 at hindi lalagpas ng 220 days. So compliant pa rin tayo doon. Ang pagkakaiba nga lang talaga ay imbis na 4 ang hatian, gagawin natin siyang 3 lamang. Okay. Okay, gets. So, Asek, ito po linawin na po natin kasi syempre yung mga magulang naghahanda na, pati yung mga estudyante, Ito po ba exploratory stage pa lang ninyo or may balak po ba natin magkaroon ng mock-up, siguro trial po sa ilang mga eskwelahan? Kung ganito na po, meron na po ba tayo yung talagang term breakdown? Halimbawa, mag-uumpisa na ba tayo sa Hunyo? Ano po yung magiging schedule na kumbaga kung ito ay beyond exploratory na? Yeah. Oo. Bali, tayo ay ongoing ang ating consultation. Sa madaling salita, ano man ang magiging resulta ng consultation, doon tayo magkakaroon ng final na desisyon. Kung ito ay magiging full implementation, kung magkakaroon tayo ng selective pilot, no? Dahil, alam mo, ako personal akong nag-handle ng mga consultation at ang mga teachers, ang mga tao sa field ay natutuwa, no? Na sabi nila, finally, nagkaroon ng linaw kung paano dapat iayos ang mga bagay. So, bali yung ating term calendar kasi meron siyang opening week siya na kung saan gagawin yung mga assessment. Sa ating mga public schools, kailangan din ang pagkuha ng timbang for our school-based feeding program. So, lahat yan gagawin niya sa unang linggo, paghahanda, bago magsimula ang lesson natin doon sa tinatawag na instructional block. Tapos doon sa ating end-of-term block. Sa end-of-term block, ito yung 2 weeks. Doon natin gagawin yung mga programa at dito rin magkakaroon ng wellness break ang ating mga estudyante para magkaroon sila ng magandang transition para naman sa pagsisimula ng ating second term at ng third term, syempre. Okay, Asek, it's just very interesting that you mentioned na natutuwa po yung mga guro during your consultation. So, hindi po tama ba yung mga international data and studies na nagsasabing pwede po magkaroon ng teacher fatigue dahil po sa trimester? How will this affect
basically, sa bagay, iba-iba naman yan, di ba? Nandito tayo sa Pilipinas. Meron na po ba kayong pag-aaral kung paano makaka-apekto to sa workload ng mga guro? Meron tayong mga national benchmark studies, no? At meron ding mga private schools actually sa Pilipinas na gumagamit ng trimester school calendar. At kinukuhanan din natin sila ng datos, no? Katulad ng nabanggit ko kanina na alam mo sa dami ng suspension ng klase natin, masyado nang umiiksi yung time na nagbibigay natin sa pagtuturo. Kaya kumbaga, sa aming kwenta, no, kumbaga, if we are going to factor in all those suspensions and other activities that are inevitable, ibig sabihin, mas nagiging sakto lang yung mga araw para punan yung mga pangangailangan ng mga bagay na dapat nilang matutunan. At importante din na maintindihan na hindi naman ito dahil mas mahaba yung term, no, hindi naman ibig sabihin dire-diretso. Merong mga check-in points yan kung saan pwede silang mag-assess, no, para malaman kung paano i-calibrate yung mga lessons nila. Kaya kumbaga dun sa ating computation base sa datos ng EDCOM2, sapat lang yung bilang ng mga araw na ito para tumugon dun sa mga competencies na dapat ay i-deliver natin sa ating klase. So ASEC, malapit na matapos ang school year 2025 to 2026, no? Most of the public schools ba have reverted na dito sa June opening? Kasi I know there's some private schools, ginagawa nila paunti-unti. If they started nung September, ngayon August, baka next year magiging July. Paano po na ngayon opening po? Ano naman ang school year na po na tinitingnan po natin? And are you going to pilot this in let's say in NCR muna bago nyo po ipagkalat po ito sa ibang mga regions? Yeah. Actually, sa ating multi-year calendar last year, nakabalik na tayo sa June, no? Okay. Ang buong DepEd system, nakabalik na sa June. Though may mga kalkulad ng nabanggit mo, may mga private schools pa rin tayong unti-unti pa lang sa transition. Pero tayo sa DepEd, nakabalik na tayo ng June last year. Kaya nga, medyo mas madami tayong adjustment na ginawa last year. Ito na yung susunod na school year natin. Magsisimula tayo sa June 8. Okay. No? Doon sa ating proposed calendar ay matatapos tayo sometime April 8 dahil maaga ang Holy Week next year. No? Usually ganyan May mga kalendaryo na parang babalik ka pa for graduation, no? Pero ano lang yan, minsan lang naman siya. Kaya medyo aabot tayo ng April 8 for next year. Pero kasi naka-factor in doon yung Holy Week. Pero after next year, baka March tapos na rin tayo, no? And in terms of implementation, katulad ng nabanggit ko, we will be depending on the result of the consultations and hopefully by the end of March, we will have a decision on whether we are going to have a full implementation for the entire country or meron tayong pilot. Pero sa mga private schools, nagkausap na kami din. Nagkaroon rin tayo ng consultation sa private schools. And we are opening it to private schools as an option kung sa gustong sumama. Pero sa DepEd, ito yung ating siniframe ngayon sa ating mga konsultasyon. Wala naman kayong nakikitang mga violent reactions tungkol po dito sa 3-term school calendar? Generally, no, they are in favor of it. May mga challenges, siyempre, dahil nga lahat naman ng pagbabago ay meron tayong kailangan gawing adjustment. Kaya nga, ito yung hinahanda natin, yung mga challenges na ito, para maging ready ang field, no, by the time that we are going to implement this particular reform. Siguro, ASEC, ito, marami rin gustong makaalaman, no? Maaapektuhan ba ng pagbabago ng trimester ang financial burden naman po ng mga magulang or ng mga estudyante? Meron po bang epekto ito sa kanilang tuition, etc.? Kasi kung dati 4 gibbs, ngayon magiging 3 gibbs na lang. Paano po yun? Actually, mas makakatipid tayo, no, in a way, kasi ibig sabihin sa ating mga teachers, imbis na 4 na beses sila gagawa ng mga forms, 3 beses na lang sila gagawa ng forms, di ba? Okay. So, very pro-teacher din ito kasi hindi sila kailangang gumawa ng kanilang mga preparations ng 4 na beses, kundi 3 na lang. In terms of major financial consideration, wala naman kasi sa curriculum implementation, we just deliver it. Yung designing lang at saka placement ang inayos natin. Pero sa tingin ko may mga ititipid tayo in terms of operation
Pero syempre, meron tayong counting investment in terms of training, orientation ng teacher for this new system. Oh, okay. Sige. So, Asek, good luck, no? I'm looking forward. I see now the wisdom after you explained it very well na bakit nga kailangan ganyan. Kasi nga usually yung first quarter, no, yun ang naaapi. Kasi nga dahil doon nga pumapasok yung mga bagyo-bagyo. So, mas maikli, kulang yung school days nila to catch up on their lessons. Thank you very much, Asek Jerome. Sa ulitin po, ha, we'll ask you to come back about other issues naman po ng DepEd po sa Strand particularly. Thank you, Asek. Maraming salamat sa oportunidad. Magandang umaga. Thank you po. Ayan po si Asek Jerome Buenviaje mula po sa Department of Education. At ang oras, alas 9:52 na po ng umaga. Samantala po, nag-iita balita, NHCP pinangunahan ang ika-40 anibersaryo ng EDSA. Mahigpit ang seguridad, bawal ang pagsusunog ng FEG. Kasama po natin si Jim Tejano para sa balita. Jim? Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang commemorative ceremony para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa People Power Monument sa Quezon City. Bitbit ang watawat ng Pilipinas na sumasagisag sa kasarinlan, demokrasya at pagkakaisa ng sambayanan. Nakiisa ang iba't ibang sektor sa pagunita sa makasaysayang tagumpay ng taong bayan. Kabilang din sa nakiisa ang Human Rights Violations Victim Memorial Commission, ang Liberal Party of the Philippines, Bantayog ng Mga Bayani Foundation Incorporated, at iba't ibang grupo at organisasyon mula sa civil society. Ayon sa NHCP, layunin ng pagunita na palalimin ang kamalayan ng publiko sa kasaysayan ng EDSA at ang mahalagang papel nito sa pagpapanumbalik ng demokrasya sa bansa. Bahagi rin ito ng mandato ng komisyon na pangalagaan at markahan ng mga makasaysayang lugar at estruktura. Samantala, mahigpit ang seguridad sa lugar, kasabay ng pagunita at mga aktibidad ng iba't ibang grupo. Ayon kay Police Major General Anthony Aberin, Regional Director ng NCRPO, nananatiling mapayapa ang sitwasyon. So far po, generally peaceful po tayo at wala pa pong insidente or krimen na pwedeng makapekto sa celebration ng anniversary. Nanawagan din ng NCRPO sa mga makikiisa sa selebrasyon na sundin ang mga alituntunin ng batas at ang mga kondisyon ng permit na inilabas ng lokal na pamahalaan. Sana po ay sundin natin ang mga alituntunin na inilatag po doon sa permit na ibinigay ninyo. Doon naman sa iba, sana po ay sumunod din po tayo sa lituntunin at saka sa batas nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa potential na problema. Mahigit 1,000 at 100 pulis mula sa Quezon City Police District ang nakatalaga sa lugar upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Binigyang diin din ng pulisya na paiirali ng maximum tolerance, ngunit agad na aaksyon sakaling magkaroon ng kaguluhan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagsusunog ng FEG dahil ito ay paglabag sa umiiral na ordinansa at batas. Definitely po, yung pagsusunog ng FEG ay hindi po natin papayagan kasi may nababiolate po tayong ordinansa at nababiolate po tayong batas. Jim Tejano para sa ASPN. Okay, ang oras, alas 9:55 na po ng umaga. ASPN pa rin tayo, ang sambayanan, pinusuan natin. Ito pong ating katanungan, may dapat bang panagutin sa insidente po dyan sa NLEX ng Manoy kinasasangkutan ni Governor Daniel Fernando at isang presidential son, kahit na itinanggi na ito ng Malacanang. Panoorin po natin ito. Dapat ang batas maging patas sa mga motorista. Mapapresidente man yan o kahit sinong opisyalis ng bansa o simpleng tao. Kaya nga sinabing batas dapat patas sa ating lahat yan. Kung may presidente man nadadaan o kahit sino man na importanteng tao, pagbigay alam nila sa mga opisyalis. Para kung sakali, may coordination sila para masikaso sila. Hindi mabibigla yung highway na yun na may dadaan palang ganito. Dapat tindigan. Si Mo, wala talagang sang-ayon dyan sa mga convoy, tapos mga wang-wang pa siguro yan. Kaya dapat talaga tanggalin na ulit yung paggamit ng mga weng-weng na yan. Sana may masample na naman si DILG Secretary. Sample. Heads will search.
Ayan, so ayan, always be humble, di ba? Hindi mo alam din kung sino yung makakasalamuha mo. di ba? Pabuti nila mabait yung presidential son, ayaw magpangalan niya di ba? At siya, walang convoy, walang bodyguard. Correct. So lesson learned po sana yan. Ay, gusto ko lang batiyan ng mga estudyante ko sa UP NCPAD. Sa Public Ad 191. Ano, bakit? Bakit mo sila binabati? Wala lang, sabi ko manood sila. Kasi marami tayong napapanong issue. Ayun dapat lagi lang. sinasabi ko, di ba? Ang number one sa amin sa public administration, dapat maging marites ka. Correct. Marites sa mga mahalagang bagay. Katulad ng pinag-uusapan natin dapat ngayon. up to date ka sa mga current events. Kasi di ba? kasama yan sa pop quiz nila. Ito kahapon. Di syempre, mga kasama ko lang. Share ko lang yung mga kaklase ko. Di chismisi kami. Kaya talagang ano yung pass the message, alam mo, tatlong tao, iba na. Iba na. Oo, iba na. Kunyari, Ricky. Sino si Ricky Matay? Sasabihin mo, sino si Ricky Ledesma? Sino si Ricky Trinidad? Ricky Iba na. Sabi ko, my God, tumatanda na tayong lahat. Bingi na tayong... Ayun na. Kasama yun sa EDAD. Oo nga, sa EDAD. Pero kaya nga kayo, huwag kayo magmamarites. Siguraduhin nyo muna, At di ba? dito kayo magkakaroon ng tunay at tumpak. Oo, dito walang fake news. Walang fake news. Bawal yan. Trusted, connected, on point. At dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan sa paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan ang problema. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa ng masasayang alaala. Kaya tutok lang po kayo dito bukas sa Ano sa Palagay Nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. At syempre, 9:30 ng gabi, Mata ng Aga International, dito lang mo sa Net 25. Happy Wednesday! Wasakan Wednesday! Sa